Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, may isang tanghali, mananghalian na noon, na may dalawang lalaki. Isang matandang lalaki at isang batang lalaki. Hindi bata, yung binata o may asawa na yun. Ikang ngay adult na pumasok sa isang kainan. Sa isang commercial district, sa isang lugar, isang bayan, isang lungsod. At pumasok sila sa isang kainan, sa isang restaurant. Nang pumasok na sila, sinalubong sila ng waiter at itinuro sila doon sa isang lugar, isang misa, sa medyo nasa sulok, hindi naman talaga sa sulok. Maganda naman ang pagkaayos. Umupo, pinaupo, inakay ng ng binata o may asawa na yun, ang matanda na maaring kanyang ama, at pinaupo niya doon sa upuan. Dalawa namang upuan, isang maliit na lamesa. Misang kainan. Pinaupo niya yung matanda na maaaring isa niyang ama. At pagkatapos noon, umupo siya sa harap ng matanda. Agad namang pinaglingkuran sila ng isang waiter. Binigay, hindi na nga sila nag-order, binigay na yung mga pagkain ko para sa dalawang tao. At nang maayos na, bago umupo ang yung bata na lalaki, yung bata kasi doon sa matanda, dumukot siya at sa kanyang bulsa at naglabat dalawang panyo na puting-puti. At umupo sa harapan ng matanda at sinubuan yung matanda, pinakain. Habang kumakain yung matanda, pinupunasan ng bata o ng anak niya, sabihin na natin, anak niyang binata o may asawa na, nasa kanyang adulthood, pinunasan ang mga pagkain na matanda na natatapon na yung pagkain. Pinupunasan ng isang panyo, at yung isang panyo ginagamit niya paglinis doon sa misa, saan natatapon yung mga mumu, yung mga, kasi matanda na, hira na niyang pinapakain. At habang ginagawa ito ng lalaki, ng batang noon, mas bata kasi doon sa matanda, biglang puno na yung restaurant ng mananghalian. Halos puno na. Napakarami na. Kasi sikat ang restaurant na yan sa lugar na yan. Biglang tumayo yung mga nakaupong kakain na sana. Pumapalakpak at may isang napasigaw. Napakagandang homily. Ano yung homily? Yung sermon ng mga pari sa misa. Kaya nga misa nga itong si inyong kagabay, tinutokso isang pari, nag-homily daw tayo. Yun ang ibig sabihin nun, yung nangangaral. Isang paring nangangaral, nagpapaliwanag ng unang pagbasa, pangalawang pagbasa, at ng gospel o yung ebanghelyo ay nag-homily. So ganun ang nangyari. Sabi nung isang lalaki na napasigaw sa kanyang paghanga sa ginawa nung batang kasama ng matanda, isang homily na walang isang salita, isang homily na punong-puno at hitik ng aksyon, isang humili
na nakapagbibigay aral. Napakagandang paghanga sapagkat ang ibig sabihin ng lalaking yan ay talagang yung pangyayari yan punong-puno ng leksyon, punong-puno ng aral na dapat natin tularan. Sapagkat nabatid ng mga tao na tuwing tanghali yun, sa kainan na yun, papasok ng dalawa. Pakainin ng bata ang kanyang ama. At ganun ang ginagawa, pinupunasan, nililinis yung lamisa, inaalagaan, pinapakita ang pusong pagmamahal. At ang higit na paghanga ng mga nandoon na halos walang tigil ang palakpak ay nang nalaman nila na yung binatang yan ay ang manager ng bangkong katapat ng restaurant. Isang sikat na bangko. At binata pa. At doon kumakain yung manager na yan. At halos tuwing tanghali, Lunes hanggang Biyernes, oras ng trabaho ng binatang yan, ikasama niyang kakain doon yung kanyang ama. Maunang kakain. Bago mag-12 o'clock, bago talaga siya kakain, yung munang kanyang ama. At saka marahil, hatid niya ito, baka malapit ng kanyang tahanan bago siya babalik sa bangko. Napakagandang aral ng salaysay nito. Isang anak na nagmamahal sa ama hanggang sa pagtanda nito. Kung iba siguro yan, murahin na yung ama. Ano ka ba naman, papa? Ano ka ba naman, tatay? Ano ka naman, daddy? Hindi ka na nahiya. Sasabog ka ng kakahiyan dito sa restaurant na ito. Ganun tayo, di ba? Magkakamali ang ating mga magulang, singhala natin. Hindi mo tinitingnan ang nilalakaran mo. Pero yung 80 years old na marahil, o magit 70, o magna 90 na yung ama na yan. Inaalagaan, pinakain doon ng hali, makasama lamang. Hindi naman natin masasabi. Walang katulong yung ang mag-ama yun. Manager sa isang bago. Yung anak na yan. Ngunit pinapakita niya. Hindi naman siguro sa nagmamalaki. Likas lamang na loob na mahal niya ang kanyang ama. Tularan natin ang anak na ito. Ilan lamang sa panahon ito ang makikita nating mga anak na totoong nagmamahal sa kanilang ama. Mayroon pa tayong narinig na isang kwento sa atin ng isang ama. Ito at ito sapagkat nakikita din natin. Malapit sa atin ang ama. Hindi natin kamag-anak. Kaibigan lamang natin. Alam mo kung anong sinasabi niya. Brad, napakasakit ng aking kalagayan. Nagmamaniho ako ng tricycle. Halos hindi ako makauwi sa bahay. Kung darating ako, sasalubungin ang aking anak na ngayon ay college na. Papa, mayroon ba tayong pangload dyan? Nandiyan na ang load ko o kung ano ang kailangan. Hindi man lamang makapagmano sa akin. Mula ng batang. Halos, ayaw ko kung anak ko yun. Napakasakit sabihin. Pagsasabihin kong wala siyang pangload, magbakto, magdabog, aalis, lalayasan ako. Kaya minsan tuloy naiisip ko, ano kaya kung iiwanan ko itong hayop na ito? Minsan natatawag kong hayop ang aking anak sa sama ng loob. Mga anak ko, nating bigyan ng sama ng loob para ating ama. Para sa atin mabuti man o masama natin mga magulang, igalang pa rin natin sila. Ipakita pa rin natin, ipadaman natin sa kanila ang ating normal. Totoo, walang batas na nagpumilit sa mga anak na alagaan ang mga magulang, kundi ang batas ng Diyos, ang batas ng kalikasan na dapat natin sundin, ang magiging masunurin at magiging mapagmahal sa mga magulang. Nagtitiis sa atin ang ating mga magulang, ang ating ina o ang ating ima. Maraming mga anak na nilalaglag sa lipon ang kanilang mga ama. Pinapabayaan na nga, minumura.